Makulit, pero may puso, handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako po si Jenny, 28 years old, at no boyfriend since birth. DJ Lindsay, gusto ko pong marinig ang opinion ninyo tungkol dito sa naunsyame na love story ko. Pangga, I have a friend who's in love with me since we were in grade school. Bata pa lamang kami, never niyang pinaramdam sa akin na nag-iisa ako. Palagi niya akong nire-remind na mahal niya ako within that more than 2 decades of time. Opo, 2 dekada niya na po akong mahal. Ang sabi niya sa akin, first love niya raw ako. Ngayon, gusto niya po ulit mag-step up. Gusto niya akong ligawan at gusto niyang patunayan sa akin na mahal niya talaga ako. Yun nga lang, DJ Lindsay, meron na po siyang anak. Bunga po yun ng pagkalasing niya sa akin dahil nireject ko po siya before. Ginawa ko po yun dahil hindi pa ako handa nung time na yun. Ang sabi niya sa akin, sobrang wasted daw siya kasi hindi niya raw po alam kung saan siya nagkulang sa akin. Pero bakit nagawa ko raw siyang bastedin? Yan daw po tuloy, nagkaanak siya nang wala sa oras. Ang sabi niya pa sa akin, hindi niya raw po mahal yung nanay ng kanyang anak. Kasi hanggang ngayon, hindi pa raw po niya naiisip na pakasalan yung babae. At wala naman daw po siyang plano na magpakasal sa ibang babae maliban sa akin. Papanagutan niya naman daw po yung pong bata at hanggang ngayon sinusuportahan niya naman daw po yung kanyang anak. Isa po siyang seaman, DJ Lindsay. Tanong ko lang po, para sa isang babae na patuloy na naghihintay para sa tamang lalaki na dumating sa buhay niya, dapat ko po ba siyang bigyan ng tsansa? 2 dekada na po kasi ang nakakalipas. At hindi ko po alam kung this time, pwede na bang maging kami. DJ Lindsay, humihingi din po siya ng 3 taon para maayos niya yung side niya at maging okay yung pakikipaghiwalay niya sa nanay ng kanyang anak. So, Lindsay, hindi po ito biglaan. It will take time. Hindi ko po alam kung tama bang sumugal ako dito. Kailangan ko ba talagang makasakit ng ibang babae para lang magkaroon ako ng love life? Para lang mapapasok ko sa buhay ko ang tamang lalaki? Hindi ko po alam kung anong gagawin ko, DJ Lindsay. Tulungan niyo po ako, please. Muli, ako si Jenny. At ito ang lihim
ng aking liham. Lihim ng liham. Hi, Pangga! Oras natin sa Buwan Kapulungan. 15 minutos makalipas po ang alas 9 ng nagmamagandang morning. Wow! It's 9:15, you guys. Huyang arte. It's 9:15, Pangga. Pangga ko, mahal ko, baby ko. 9:15 at kasama niyo na po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ikaw po ay nakikinig sa Lihim ng Liham. Ang programang wala kang matututunan. Pero meron kang mararamdaman. Oh! Hi, Jenny! Good morning sa lahat po ng mga pangga po natin na naka-off shoulder din po sa panahong ito. Oo. Bakit ba? Okay lang naman. Feeling ng mga babae, no? Gandang-ganda tayo sa sarili natin kapag naka-off shoulder tayo. Like, you know, ang lakas makababae ng off shoulder. O ang lakas makabalingkinita ng off shoulder. Diba? Pero feeling mo ba, Jenny? Oo, babaeng-babae ka dun sa hinintay ka. Nagawa kang hintayin ng isang lalaki ng 2 dekada. Para lang patunayan sa'yo na mahal ka niya. You're so taray naman on that part. Gandang babae, haba ng buhok, tangos ng ilong, balingkinitan. Hoy ha, hindi lahat ng lalaki naghihintay ng ganon katagal, 2 dekada. Ay, te, iba. Iba ang aring king. Iba ang arrive ni ate mong girl. Pero grabe no, hindi ko lang alam kasi nagkaanak nga si Kuya eh. At talagang sinisi pa sa'yo na nagkaroon siya ng anak tuloy dahil binasted mo siya. Why? I'm so sorry pero hello, hindi naman ikaw yung nakipagjugjugan doon, no? Bakit naman ikaw yung sisisihin? Kasi nga daw binasted siya. Oo, binasted siya nitong si Jenny kaya bigla siyang nagkaroon ng anak. Diba? Yan ang sabi ni Kuya. Minsan kasi pa-drama effect na lang yan eh. Binasted mo kasi ako eh. Yan tuloy, naging wasted ako. Naglasing-lasing ako, ganyan. Kaya nagkaanak ako. Talaga naglasing-lasing ka? Naglasing-lasing ka tapos nagkaanak ka bigla. Hoy, ginusto mo rin yan. Nasarapan ka rin at some point. Point A, point B, point C. Diba? Kakaloka ka dyan, Kuya. Diba? O, dali kayo muna yung magsabi. Ano muna masasabi ninyo tungkol dito sa ating letter sender for today na si Jenny? Ang pinakatanong niya is that, worth it ba? 'Di ba? Worthy ba yung lalaki na, alam mo yun, pumasok ulit sa buhay niya after 2 decades? You know, hindi naman nakamiss yung lalaki na sabihin sa kanya or iparamdam sa kanya na mahal niya si Jenny. But then again, meron ng kinakasama yung lalaki. At kung mamarapatin nga nitong si Jenny na pangga natin, bigyan lamang daw si Kuya ng 3 taon at you know, hihiwalayan niya ng maayos yung nanay ng kanilang anak or ng kanyang anak, 'di ba? Yung kinakasama niya ngayon, 'di ba? Hihiwalayan niya, bigyan lamang siya ng 3 taon. Wow! What can you say about this? Naku, sabihin mo sa akin kung anong nararamdaman mo, anong naiisip mo, mahal ko, pangga ko, baby ko. Sabi ni Camille, DJ Lindsay, hello naman po muna sa RRD team na Teamnet, lalo na po dito sa mga alay sa office, kina Donna, Ange at Kuya Bob, maraming salamat haha. Sana maubos task natin today para happy lang weekend as holiday po kasi. O, nasaan doon ang comment mo? Nakakaloka ka, Camille Bieber. Hoy, kaano-ano mo si Justin Bieber? Oo. Wait lang, sabi naman po dito, nako, Jerome Lim, nako, wala po akong masabi sa story po natin, grabe si ate. Ay, ang taray. O, sabi ni Camille, sender, move on ka na. Humanap ka na ng iba kahit mahal nyo pa ang isa't isa. Huwag kang maging dahilan para masira ang isang pamilya. Marami pang iba dyan, makakahanap ka pa ng mas nararapat sa'yo. Mag-pray ka lang. DJ Lindsay, batiin mo naman po ulit Teamnet. Uy, binati ko na. Ano to? Girl, abuso ha? Ano na? Nakakaloka ka, Camille. Thank you so much. Sabi naman ni June, DJ Lindsay, you are so beautiful, maayong buntag. Asa na yung comment dyan, June?
Hello din naman kay Melinda tsaka kay Annie from Valenzuela. Oo, gandang umaga sa inyo dyan. Ganoon din kay Ate Letty, Seaman, and kay Basi. Good morning, DJ Lindsay. Alam mo kasi ako, naniniwala ako na ang dami namang lalaki dyan, girl. And 28 years old ka pa lamang. Tama ba? Wait lang, balikan natin yung story. Baka magkamali, Akias. Oo, baka magkamali, Akira. Oo, 28 years, kita mo, you are so young, girlfriend. 28 years old ka pa lamang. So, ang dami mo pang time, ang dami mo pang energy, batang-bata ka pa. Diba? 28 years old. So, alam mo, ako naniniwala ko, kung ako lang naman yung tatanungin ninyo, no? Ang dami pa kasing, diba, ang dami pang lalaki dyan. Diba? And it's been 2 decades. Alam mo, sa loob ng 2 dekada na yun, kung kayo talaga, kayo talaga. Pero bakit? Walay pa. Diba? Bakit ang dami nang nasayang na pagkakataon sa 2 dekada na ang sabi niya mahal ka niya. Pero bakit? Ngayon lang. Diba? Nakakaloka. Hindi nga natin alam, baka mamaya nag-meet lang ulit kayo just so to close, diba, the chapter of your lives, diba, together. I mean, alam naman natin na hindi kayo together literally, but baka kailangan yung i-close na talaga yung chapter ninyong dalawa na hindi naman talaga nasimulan in the first place, diba? Para lang magkaroon ng closure. Oo, diba? Kasi minsan, mapapaisip ka bakit sa loob ng dami ng taon na yon hindi man lang ako nag-effort para, 'di ba, maging connected ulit sa kanya. 'Di ba, bilang ikaw, Jenny, kung talagang bet na bet mo siya, oo, sana nag-effort ka din. Kaso hindi mo ginawa yun Siya din sa loob ng 2 dekada. 'Di ba? Kung sinasabi mo na lagi kanyang kinukulit araw-araw, bakit doon sa loob ng 2 dekada na yun wala man lang sagot from your end. 'Di ba? Ibig sabihin hindi na develop, wala pa doon yung feelings. Yan. Wala pa doon. Medyo malayo-layo pa, bakla. So ako, naniniwala ako na baka it's time for you guys to move on and be happy na lang with your lives apart. No, doon ako naniniwala. At saka 3 years is a bit long, ha? Kasi ang daming pwedeng mangyari sa loob ng 3 taon. 'Di ba? Bakit ka naman susugal dun sa ibang, dito sa bagay na ito or dito sa relasyon na ito, kung pwede ka namang magsimula ng isang relasyon na fresh, 'di ba? Yung tipong, alam mo yon, walang kahit anong bahid ng sabit, wala kang ibang masasaktan na babae, 'di ba? Wala kang ibang matatapakan, 'di ba? So doon ako naniniwala. Kung pwede ka naman mag-start anew with somebody else, then do it. Hindi lang naman itong si Boylet ang lalaki sa mundo, 'di ba? O sabi ni Ate Letty, naninisi pa, kung ayaw mo, walang mangyayari. Marupok ka rin, kuya. Diyan ka na lang sa anak mo. Bakit parang ang taray ng pagkakasabi, Ate Letty? Bakit ganon? 'Di ba? I mean, tulad nun, nagkaanak ako dahil binasted mo ko. Talaga ba, bakla? Ako pa yung sinisi mo? Bakit parang kasalanan ko? 'Di ba? So, 3 years is 3 years. Ako, kahapon nga nagkikwentuhan kami ni Romel, pinag-usapan namin to. Sabi ko kay Romel, sige, hiwalayan mo muna. Then after that, saka tayo mag-usap. Kung pwede pa ako nung time na yon at pwede ka na din nung time na yon. Sana kapag pwede ka na, pwede pa. 'Di ba? Ayun yun Sana kapag pwede na, pwede pa. Oo. Kasi, ang daming, tulad ng sinabi ko, ang daming pwedeng mangyari sa loob ng 3 taon. Ang daming nating pwedeng makilala sa loob ng 3 taon. Tapos, 'di ba, kapag nakipaghiwalay siya dun sa babae, hindi pa doon natatapos ang laban, bakla. Oo. May mga hate messages kang matatanggap mula dun sa partido ng babae. O kokonsensyahin ka pa dahil mawawala ng, 'di ba, tata yung anak, ganyan. 'Di ba? Maaaring mapanalunan mo nga itong lalaki na to if ever na maghiwalay sila, pero it won't stop there. 'Di ba? May mga pagkakataon na makokonsensya ka, sasakit yung ulo mo because meron kang, 'di ba? Kahit sabihin mong hindi ka nanira ng pamilya, 'di ba? Ang tingin ng tao ganun pa din kasi hihiwalayan ng lalaki yung kinakasama niya para sa iyo, 'di ba? So yun, parang ganun din yung effect nun Ikaw yung dahilan kung ba't naghiwalay sila, 'di ba? So after ng hiwalayan proper.
May program pala. The after nun, di ba? Sabi ko nga sa'yo, hindi pa doon matatapos. Marami kang hate messages na matatanggap. Mag-iiba yung tingin ng mga tao sa'yo. Di ba? Pero kung hindi mo naman papansinin yung part na yon, yung negative part, di ba? Makakasama mo yung lalaki na mahal ka. O, di ba? Kung dead mo lang sa part na yon, then go. Pero para sa akin kasi, sabi mo para ko nagra-rap. O para sa akin kasi, hintay ka na lang ng iba. Total, 28 years old ka pa lang. Nothing to lose and everything to gain, bakla. Diba? O sabi dito ni Curvy Asuncion, watching from Warsaw, Poland. Ay, taga dyan yung tita namin ni Romel. Oo, Tita Gracie. Oo, Poland. Oo, advice lang kay girl, huwag niyang ipahamak ang life niya kasi mahirap yung situation. Most may anak na si kuya. Ipag-pray niya ng maayos ang kalooban ni Lord na partner niya sa buhay. The best is yet to come. God bless you po. Thank you very much. Thank you so much. Good morning, DJ Lindsay from Samar. Gandang umaga, Marieta Viñas. And yes, sabi pa dito ni Arch, tadhana has a funny way of bringing us together with people from our past. Pero minsan kasi nandun lang siya para masaran, 'di ba, yung chapter na yon and to bring your future into perspective. Isip-isip lang para hindi mabigo muli, 'di ba? Ay, totoo yan ha. Just because itong destiny natin, pinag-cross muli ang ating landas, doesn't mean kailangan yung magkabalikan ulit, ha? Oo, doesn't mean jugjugan time na ulit. Walang ganon. Hindi ganon. Walang ganon, bakla. Minsan, binabalik ng past yung mga dati nating minahal or binabalik po ng destiny yung mga taong minahal natin before because kailangan natin isara yung chapter na yon na hindi ever na isara. Just to bring peace sa future natin and sa present natin. Wow! Doon ako naniniwala. Kasi kapag hindi mo na isara yung libro na yun, maraming hanging di ba? Bakit hindi kami nagkatuluyan? Bakit bigla siyang umalis? Bakit hindi niya ako nagawang mahalin sa 2 dekada na yun? Bakit hindi niya ako pinaglaban? Yung mga ganong questions na kapag hindi kayo nagkita muli, it will, remain hanging, di ba? And never fully na masasara, ganon. Pero here you are, meeting each other again and giving each other another chance. But the question is it worth it? I don't think so. If you were to ask me, I don't think so. Oo ha. Pero sa akin lang naman to. Ako si Lindsay ha, at ganyan ako gumalaw. Ganyan yung takbo ng utak ko. Diba? Kasi bakit ka naman susugal sa isang bagay na magulo? Diba? Magulo, mahirap, komplikado. It's going to be complicated, kahit pa sabihin mong mahal na mahal niya ako. Ikaw ba mahal na mahal mo siya to begin with? Sa loob nga ng 2 dekada na yun, may time na binasted mo siya ganto. Feeling ko kaya mo siya binibigyan ng chance ngayon kasi seaman na siya. Kasi marami na siyang pira. Feeling ko lang. Dami na siyang gold sa kanyang kamay, sa kanyang leeg, ganyan. Dami siya ng ipon. Ikaw bakla, sinasabi ko sa'yo ha. Oo, sabi naman ni Justin Bumagat. Shoutout po, good morning naman DJ Lindsay, Dory Bumagat and Chris Bumagat family. Watching in Kalumpang, Marikina City. Hello. Good morning to you. Sabi naman ni Melinda, wag antayin, maghanap na lang po siya ng iba, 'di ba? Sabi naman ni Tristan Pasamonte, hi DJ Lindsay, good morning. Legit listener po kami. Kaya lang, pumanaw na po yung number 1 fan mo na si Arnel Bakla. Uy, teka naman, nakakakilabot naman yan. Huwag naman kayong ganyan. Pabati na lang po sa mga natitira dito si Errol at Jason, baka kasi sumunod sila bigla. Hoy! Hindi sila susunod. Sabi na bawasan daw yung fans ko dyan sa junk shop ni Thanos kasi pumanaw na raw si Arnel Bakla. Oy, hello at sumalangit nawa ang kaluluwa. Ipagdasal ninyo, hindi yung nananakot pa kayo dyan na biglang sumunod ba? Huwag kayong susunod muna ha. Kakaloka kayo. Hoy, maraming salamat sa mga junk shop na nakikinig sa atin. Again, Jenny, if you are tuned in right now, wala namang masama kung magmamahal ka ng somebody from your past. Pero mas okay sana to be in love with somebody from your past na
walang sabit, na hindi komplikado. Diba? Yun yung para sa akin. Kasi parang 28 years old ka pa lang tapos papasok ka sa ganyang kakomplikadong sitwasyon, di ba? Sasakit ulo mo, bakla. At baka dun pa lang sa unang part pa lang, sa unang quarter pa lang ng pagsasama ninyo, baka bumigay ka rin agad. Baka magsisi ka lang sa huli, di ba? But then again, it's for you to decide. Eto lang naman kami, mga kaibigan mo lang naman, mga mosang lang naman kami, di ba? Na, di ba? Kahit di mo naman hinihingian ng advice yung iba dyan o bigay ng bigay. Wala lang, di ba? So yun, mas maganda na pumasok sa isang relasyon na hindi komplikado, yung napaka-seamless na relasyon, di ba? Ang pinakamagandang gawin dyan is consult with the Lord, di ba? Magdasal ka, ipagdasal mo yung sitwasyon ninyo, humingi ka ng signs. Lord, siya ba yung lalaki para sa akin? Kung hindi siya yung para sa akin, Lord, alisin mo na agad siya sa buhay ko because ayoko pong sayangin yung oras niya at ayoko pong masayang din yung oras ko. Yun na lang yung dasal mo sa kanya, kay Lord. Oo. Sana makita mo na at mahanap ka na ng lalaking para sa'yo talaga. Ganon. Again, para sa akin lang yan. Ay nako. Sabi dito ni Janet, good morning po DJ Lindsay. And hello naman kay Sandra Mayoka. Past is past na po dapat. Diba? Oo. Ganda mo talaga sa pa-off-shoulder mo, DJ Lindsay. Ano ba? Don't state the obvious. Hoy! Thank you so much for tuning in and thank you so much for sharing your story with us dito po sa Lihim ng Liham. Again, you may send your story sa atin pong page sa 106.7 Energy FM's page o facebook.com/energyfm1067. And of course, maaari nyo rin pong isend yan sa aking abang page. Oo, Lindsay1067, LINDSAY 1067. 9:32 on the clock. Here is something from Lani Misalucha. This one is called Bukas na lang kita mamahalin. May schedule ang bakla. Gusto mo yung ini-schedule yung pagmamahal. Enjoy pangga! Ito po ang Lihim ng Liham. Hirap pa lang